ganun kadali na magkaroon ng pagbabago kasi wala pa namang matagal na bigyan natin pagkakataon muna yung presidente. Sumunod sa sa batas ng ating gobyerno at makiisa sa mga proyekto ng ating pamahalaan. Nagpapasalamat po tayo kay Mayor Del de Guzman ng Marikina at kanyang mga kasamahan dyan sa Marikina. Napakagaling po ng inyong pamumuno at sana tuloy-tuloy yung ating development sa east of Metro Manila. Basahin ko muna itong number 3 Facebook comment from Mio Canlas. Ang pag-unlad ng tao ay nasa sarili niyang kakayahan, sikap at pagtitiis. Di dapat iasa sa gobyerno ang pag-unlad ng bawat isa. Maaaring talamak ang korupsyon pero it will not determine how far our will can take us. And from Willie Stellander, corruption could be overcome by paying the public officials a decent paycheck according to their responsibility. That's what we do in Europe, Denmark, and the corruption is almost zero. Maraming salamat sa ating nagbibigay komento through our Facebook and Twitter accounts. And before we went on a break, bago po tayo nag-break, iniwan po natin question kay Secretary Singson. Sec, dahil po marami po tayong kakilalang magagaling at marami pong magagaling na kontratista sa ating bansa. Pero marami sa kanila for the longest time ayaw sumali sa proyekto ng gobyerno. Hindi daw po sila kikita dahil malaking porsyento na pupunta sa cut. Hindi daw po maayos yung sistema. Meron na po ba tayong nakikitang pagpasok nung magagaling, Sec? Ang una kong ginawa riyan, dahil nga nabalitaan ko, yung mga Class A na membro ng Philippine Contractors Association, hindi sumasali. No? So, sabi ko sa kanila, I met with them, with the whole leadership ng PICAB. Sabi ko, ano ba ang kailangan namin gawin para ngayon makasali kayo? No? So, we did address that. I asked them for a shopping list. Ano yung kailangan natin baguhin? No? And we have implemented many of these. Marami na sa kanila ang sumasali. No? At marami na rin na nagsusumbong. Napakaganda. No? Kung meron pang nangyayaring mga kolusyon. Yung kasi pong trabaho ng korap, substandard po talaga, Sec, at gawa baklas, gawa na naman po uli. Ito po bang mga bagong proyekto na approve at na bigyan ng pahintulot this past year ay sigurado po tayong dekalidad at magtatagal? Natitiyak namin, nasusubukan namin ang lahat, no? Para ganon, yung tama yung proyekto, tama yung kalidad. No? Ngayon, dito nga kami nakikiusap sa taong bayan. No? Tulungan kami na i-monitor yung mga proyektong yan. No? Huwag nilang baliwalain yan dahil pera ng taong bayan yan na ginugugol namin. Kung meron po kasing iba, Sec, na yung nagre-reklamo na yung dapat hindi pa sirain, medyo maayos pa ang daan, binabaklas na at pinapatayuan ng bagong daan. Mangyayari pa po ba ngayon yon yung maayos pa, binabaklas, samantala the rest of the 70+% of our national roads are not paved? Ang nangyari nga dyan, kaya dito sa taong budget ng 2011, marami kaming re-align. No? Dahil nga, gaya nun sabi mo, ayos pa naman yung kalye at tatawagin lang reblocking. Napakadaling nakawin kasi ang pera pag reblocking at repaving. No? So sabi namin, pwede ba? Kung ayos pa naman yung kalye, hindi natin aalisin yung pera yan, pero ilagay nyo sa tamang proyekto. Marami pa naman sa inyong mga distrito ang either talagang gravel pa hanggang ngayon or kailangan i-widen. Gamitin nyo na yung ating budget na yan for improving the quality and the safety of our national roads. Okay, punta po tayo uli sa Olongapo City. Siya po ay Leader Kabataan, Student Youth Leaders Organization of Olongapo City. Let's welcome Charm Mayor. Magandang umaga, Charm. Hello po, muli po magandang umaga mula po rito sa mga mamamayan ng Olongapo. No? Ito po yung aking katanungan. May river stabilization project po ang DPWH. Ito po ay mahalaga para sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan ng Olongapo, lalo na po sa mga panahon ng tagulan at bagyo. Na-assess na po ng DPWH ang river namin dito, yung Calaklan River. Ano po ba ang pwedeng magawa ng DPWH para po mapabilis ang pagpopondo at implementasyon sa River Stabilization Project? Tama po kayo riyan. No? Meron kaming nationwide program na, as I said earlier, hindi pwede yung papatsi-patsi lang. We have to look at it in terms of a total river basin management system. Tama po kasi yung Zambales, Cagayan River, sa Davao, Cagayan de Oro, mukhang it's everywhere, Sec. Yung Olongapo, dulo na lang yan eh. Saan ba lang gagaling yung excess water na yan? No? So,
we are addressing river systems, hindi lang flood control dito, flood control dyan. Pero to answer directly the question, ano ba yung dapat namin gawin dyan sa Olongapo? Ang aming gagawin riyan, meron dredger na naka-assign, no? At popondohan namin so that we can improve the capacity of Calaklan River. No? At as I said, ite-trace namin saan ba ang pwede naming improvein para ganon yung mga low-lying areas hindi abutin. Karamihan nangyayari dyan, nagkaroon na ng obstructions yung mga rivers na yan. No? At saka yung mga nakapalibot na areas na dati nag-absorb ng excess rainfall na konkreto na simento na, nagkaroon na ng obstruction, kaya wala ng carrying capacity, no? Kulang. So, Sec, paano po natin sinisiguro na yung local development ng infrastructure ng mga bawat munisipyo consistent po dun sa plano natin nationwide? Dahil kahit na ano pong gawin ng ating national government, kung yung lokal naman po ay hindi po pinapag-aralan, hindi po nakikiayon dun sa yung kabuuan ng plano para sa ating infrastructure development, meron po bang ganong direksyon na ayusin from the national level, ayusin po yung ating development plan down to the local municipalities? Tama ka riyan, kulang pa ng konsultasyon. No? In our particular case, sa DPWH, ang talagang ideal situation, may panahon kaming ilatad sa Regional Development Council, ipapakita namin kung ano yung mga national projects ng departamento para lahat ng mga local officials, whether congressman, mayor, governor, sama-sama o dito natin ilalagay, ito yung ating priorities. No? Kulang pa, but we are going in that direction so that we can consult. Para sabi ko sa iyo kanina, yung proyektong popondohan natin, yung tamang project. Kung manggagaling naman kay Secretary Abad yung pondo nila, so bago i-release, pwede bang ipasabi muna sa DPWH? Sec, kung galing naman po national yung pondo, kung ipaproyekto, hindi po ba dapat i-require silang kumonsulta muna bago patupad ng proyekto? Yan naman dapat ang gawin. Kaya nga, isang mahalagang ugnayan na dapat gawin ng ahensya katulad ng Public Works ay yung pakikipagkonsulta sa komunidad at sa mga yung civil society organizations. Meron nga tayong tinatawag na bantay lansangan na sila rin ay nagtitiyak na yung mga pinapatupad na infrastructure projects ay naayon doon sa plano ng komunidad. Kaya nga hinihingi natin sa ating budget na merong network plan kung farm to market road at national road and bridges plan kumbaga sa national roads. At yun na nga ang ginawa ni Secretary Singson at ni Secretary Alcala. Okay, napakaganda. Sa puntong ito, bigyan po natin ng oportunidad ang ating kasama from the Malacanang Press Corps. You may ask a question to any of the cabinet secretaries in the panel. Let us welcome, una-una po, si Miss Roma Agsalud of RPN9. Good morning, Secretaries. Just last week po, maalala po natin na bigla pong nagsulputan a number of personalities suspected to be involved in alleged anomalies of the past administration. And some sectors are claiming na may connection daw po to sa upcoming SONA. And meron pong reports ngayon na lumabas na daw po si Comelec official Bidol po. Meron na po ba tayong update? I'm sure gusto pong malaman na ating mga kababayan kung ano na pong update dun sa mga impormasyon po na finorward nila sa government po. I'll answer that question. Secretary, yes. Sa ngayon po ay ini-evaluate namin yung mga impormasyon na nakakarating sa amin. And may I clarify, ito ho lahat ay mga impormasyon pa lang. Ang hinihintay ho namin ay yung mga konkretong ebidensya in the form of, for example, sworn statements, at iba pang mga ebidensya, lalo na mga paper trail kung meron. Lalo na dyan sa usapin ng electoral fraud for both the 2004 and 2007 elections. Bukod ba sa pwedeng itestigo nitong si Lintang Bidol o kung sino pa man na mga opisyal na involved sa elections, ay meron bang mga dokumento na talagang makakapagtunay ng mga malawakan na mga dayaan noong 2004 and 2007, yung dagdag bawas in massive scale. Meron bang mga
mga balota, meron ba mga election returns or certificates of canvass and statement of votes. Inaasahan ho ata ng marami na meron. So excited ho naman ho talaga tayo dyan sa paglantad na yan ni Lintang Bidol o kung sino pa man ang mga lalantad. Pero syempre po, bago tayo talagang gumalaw, bago tayo magsampa ng kaso o mag-initiate ng investigation, kailangan sigurado na muna na merong paparatingan o merong matutunguhan ang investigasyon, especially in terms of accountability. We may not be able anymore to undo what happened in 2004. Definitely, we cannot go back to that dahil natapos na nga po ng termino nung supposedly na nanalong presidente. Pero at least malalaman natin ngayon ang katotohanan para alamin din natin sino ba dapat ang kailangan managot. Hindi lang under election laws. Kasi sa election laws po, meron din mga prescriptive period dyan. Pero on other laws, like the Revised Penal Code and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So siguro, kasi medyo meron din mga iba, mga opinion na bakit pa kayo magsasayang ng oras dyan? Tapos na nga yung election na yun noong 2004. Tapos itong 2007, meron namang set. Kung ano man ang magagawa po ng investigasyon, kasi po yun po ang we are actually laying down the groundworks for an investigation, ay hindi na to declare who was the true winner, but para yung malaman ano ba ang naging dayaan at gaano kalawak at panagutin. The most important is the accountability up to hanggang saan ba yan kataas yung mga kalokohan na yan sa election. Thank you, Sec. Thank you. One follow-up question from Ms. Agsalud. Secretary, para lang po malinaw sa ating mga kababayan, sino po ba dapat ang magpatunay? Kumbaga, yung mga lumabas po ba na sabing gusto nilang tumistigo ang dapat magpatunay nun, ma'am? Like, for example, do they have to issue sworn affidavits? Or kumbaga, may kailangan pa po ba silang gawin para mag-consider po silang credible sources because some are saying they're polluted sources, ma'am? Meron po tayong iba-ibang klaseng mga ebidensya. Testimonial, physical, real evidence. Documentary evidence. Kaya nga po, kasama sa assessment ngayon, evaluation ng mga iba-ibang impormasyon na nakakarating po sa atin, ay yung aside from the credibility or the legitimacy of the claims, ay yung eto ba ay talagang, it would stand in court. Eto ba ay may mga corroborative evidence, yung sinasabi ng isang testigo, masusuportahan ba yan? And si Bidol is right there in the thick of things. Kaya nga siya nagtago. Kaya nga siya may warrant of arrest, na contempt siya ng COMELEC. Siguro may tinatago siya. Kaya siya nagtago. May alam siya. Maraming alam. So tingnan natin. Pero hindi pwedeng si Bidol lang. I don't think hanggang dun lang na walang nag-utos sa kanya. Maraming salamat po, Secretary. Ngayon po, bigyan po natin pagkakataon, Ms. Amita Legaspi of GMA News Online. Good morning, Secretaries. Gaano po ba kahalaga na makakuha tayo ng conviction against former President Arroyo and yung officials ng previous government dun sa mga corruption cases na ipinail at ipa-file pa? Our country has been criticized by the rest of the world because we have a prevailing culture of impunity. At ano ang dahilan dyan sa culture ng impunity? Is dahil wala namang napapanagot, lalo na yung mga big fish. So importante yung conviction ng sino pa man sila, whether big or small fish. Basta mapatunayan na may kinalaman sila, na involved sila sa sari-saring mga katiwalian sa gobyerno. We have to break the cycle of impunity. And the best way to do it is to convict those who needed to be convicted. Okay, maraming salamat. Yes, one follow-up question. You earlier said na meron pong 4 na high-profile cases na hinahandle ngayon ng DOJ. Ilan po Ilan lamang po yun. That's just a few of the high-profile cases. Against dun sa previous government, ilan pa po yung ine-expect natin na ma-file, mga kailan natin ma-file to, and how confident are you na malakas ito and it will stand in court?
Okay, all of these high-profile cases so far filed with the DOJ are now undergoing preliminary investigation. And kaya nga, ang kinikreate ko dyan ay mga panel, a panel of 3 prosecutors, hindi lang isa na mga prosecutors ang nag-handle ng PI. Dahil yung mga importante nga pong mga kaso. So may proseso, may due process, pero ang importante po, gumagalaw na ang mga kaso na yan. And of course, again, kagaya nung sinabi ko kanina, ang palagi ko pong instruction sa mga prosecutors natin na nag-handle ng PII, go where the evidence take you. Okay, So, maraming salamat. thank you. Thank you very much, Secretary. Thank you very much to our representatives from media. Magbe-break lang po tayo. Sa pagbabalik natin, babasahin natin ilan sa inyong mga Facebook comments and we'll wrap this forum up with our secretaries. Yan po, sa pagbabalik ng Pilipinas Natin. Welcome back to Pilipinas Natin. Ito na po yung ating huling segment. Ito pong tinutukan natin sa araw na ito, Forum on Good Governance and Anti-Corruption. Kasama po natin Secretaries Abad, De Lima at Singson. Basahin ko po muna ilan sa ating komento from our Twitter page. From Mr. Ruben Tan Frogoso. Good governance and anti-corruption programs is synonymous to political will. Start with patronage politics. It should stop. Napakaganda po ng kanyang mensahe. From Mr. Eric Quinto, pag yung wallet kakalat-kalat, maaaring manakaw. Limit the access to public money. Yan po ang paraan para mabawasan ang korupsyon. Napakaganda po ng inyong interest na pinapakita sa ating lahat. Nagpapasalamat din po tayo sa ating mga kababayan from our remote points in Olongapo and Marikina for sending us your comments and your questions. Sa puntong ito, hihingan ko po ng ating final message, ang ating mga members of the panel, members of the Good Governance and Anti-Corruption Cluster of the Cabinet. Uunahin ko po si Secretary Singson dahil malaki po ang kanyang trabaho at malaki po ang impact para maramdaman, Sec, ng ating kababayan ang paglago kung magtatagumpay po kayo. Ako, I'm appealing to all our stakeholders, meaning our own employees, the general public, politicians, contractors. No? We want to make sure that our funds go to the right projects, the right cost, and the right quality. Pwede ho silang magreklamo sa aming call center, which is a 24/7. Ang aming call center number is 16502. No? Para ganon, bagong bukas pa lang po yan this month, no? At diyan po namin malalaman ang behavior ng aming empleyado, contractors, politicians, no? So I'm appealing to the general public, to paabot sa amin yung mga problema. Maraming salamat po, Secretary Singson. Ngayon po, DOJ Secretary Leila De Lima. Ma'am, ano po ang future ng fight for justice against evil sa ating bansa? We shall continue to deliver justice without fear or favor. At isa hong pagmamalaki ng aming departamento ngayon at siguro ng buong administrasyon ni Pinoy Aquino, ni Presidente Aquino, is yung increased trust and confidence po. Yung pagtaas ng tiwala ng taong bayan sa administrasyon. Makikita po yan sa dami ng mga kaso na fina-file sa amin, sa mga dami ng mga witnesses na nako-cover namin under Witness Protection Program. So with the high trust and confidence being reposed in us, nandyan din po yung very high expectations. Yun po ang challenge ng aming departamento, how to maintain and sustain because of the high expectations. So
kaya ho nandyan yung aming mga capacity building programs and yung mga, ang ano ko nga ho is how to continue to inspire and motivate the workers in the department to be true to their mission. Salamat. Talagang magiting po ang mga prosecutors, ang mga public attorneys at lahat ng staff ng DOJ na I know is saddled with so much cases. Talagang nabibilib po kami, mga practitioners sa inyo. Sana po kayo ay magtagumpay. At finally, mga pagbabago ng ating bansa, hindi po pwedeng gobyerno lamang. Pero magandang panimula kung ang ating gobyerno through the DBM ay gumagastos ng pera ng tama at sinisigurong walang pagmamalabis at walang korupsyon sa ating gobyerno. Secretary Abad. Sir. Maganda yung sinabi kanina dun sa Facebook na yung pakalat-kalat na wallet o kaya, alam nyo kasi yung pera malagkit eh. Pag hinawakan, mahirap bitawan. Kaya ilang mga pagbabago na gagawin namin sa susunod na taon, ay titiyakin natin na yung pera, diretso dapat dun sa kailangan tumanggap nito. Halimbawa sa susunod na taon, meron na tayong Central Paymaster System. So mula sa Treasury, papunta dun na sa bank account ng empleyado, yung kanyang sweldo. Okay. O kaya ngayong last quarter of the year, ipapilot natin yung procurement card. Para sa ganon, hindi na nagdadala ng pera yung mga tao. Kung hindi, meron silang ginagamit na procurement card. Ang kabutihan nun, yung liquidation, agad-agad kasi galing sa bangko yung record. O di kaya naman, yung mga kontratista, imbis na yung cheque nila na natatabunan, nahaharang, mula sa bangko, mula sa treasury, diretso na sa kanilang bank account. Kasi tinitiyak natin, at naniniwala po tayo, na ang sandigan po ng pagsugpo sa korupsyon at pag-aabuso sa poder, ang sandigan po ng maayos na pagbibigay ng serbisyo sa ating mamamayan, ang sandigan ng paglago ng ating ekonomiya ay nasa matapat, malinis at maayos na pangangasiwa ng ating pamahalaan, kasama na rito ang pakikilahok ng mamamayan. At mukhang makakaasa at umaasa po ang ating mga kababayan diyan po sa matapat at malinis na pagpapatakbo ng ating gobyerno. Nagpapasalamat po tayo sa ating cabinet secretaries, sa ating studio guests, sa ating po mga members of media. Nagpapasalamat din po tayo sa leadership ng NBN4, National Broadcasting Network, sa IBC 13, Radyo ng Bayan, Philippine Information Agency, PLDT, siyempre kay Secretary Coloma, at sa ating mga kababayan na sumusubaybay. Importante po kasi kayo po ay nakikilahok. Importante po tayo ay nagpapakita ng interest dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Gaya po ng panawagan ni Secretary Singson, please submit or send in your reports. Meron pong hotline, bagong-bago, 16502 ng DPWH. Kasi kung hindi po sila nangungurakot doon ay maganda po yung ating mga classrooms, yung ating mga buildings, yung ating mga roads, mararamdaman po natin yung paglago. Pero kung wala pong magrereklamo, wala pong ebidensya, wala pong testigo si Secretary De Lima. Kailangan po tayo talagang makilahok dahil kung konti po sila, hindi po nila kaya kung sila lamang. At syempre makakaasa tayo. Secretary Abad, sabi niya kanina, the people around the President himself is committed to daang matuwid. Kung walang corrupt, wala pong mahirap. Napakaganda po sana at sana makita natin yung araw very soon that the Philippines will rise out of poverty and you will see more children in schools and happier families dahil po napupunan po yung ating pinaka-basic na pangangailangan at may extra pa po. Ito po ang Pilipinas natin.